What is up, JP here, and welcome to JP Investing. Today is May 26, 2025, and we'll be having another update sa portfolio natin. So, last week hindi tayo naka-update, so a lot has happened. And yeah, medyo nung mga nakaraang linggo, no, kala ko magtutuloy-tuloy na yung trend nito eh. Pero ayun nga na nauntog siya sa 6,500 and ayan, medyo nag-fall ulit ng 62 and may konting uptrend. So, let's see kung paano to makaka-apekto sa ating portfolio. Punta na tayo dun sa ating Excel. So, dito sa ating Excel, hindi tayo nakapag-update ng week number 82 tsaka 83. Today yung 83, no? So, anong mga nangyari dito sa week number 82 muna tayo? This consists of May 12, 2025 hanggang May 19, 2025. And sa cash in, di tayo nakapag-cash in. And nakapag-receive tayo ng JFC, no, kahit nabentahan natin. Humabol pa pala yun sa ex-dividend date. So, naka-receive tayo ng pamasahe. Barya, 47.88. And bumili ako ng maraming stocks. Alam nyo ba kung bakit? Binenta ko na yung CPG ko, guys. Bali, nag-evaluate ulit ako ng CPG ko and it turns out na lagpas na siya sa fair value niya. So, kapag lagpas na ng fair value, syempre, naka-sell signal na sa akin and I don't know if tataas pa to pero mag-i-stick na lang ako sa strategy ko. So, makikita nyo rin dito na binenta ko na yung 7-Eleven ko. By the way, dun sa CPG, parang 27 or 28% yung gain natin. No? Makikita natin yan dun sa, sa buy dates. Dito mamaya. And yung 7-Eleven, yeah, binenta natin. So, medyo siguro may mga magtataas ng kilay, no, regarding dun sa video ko a couple weeks ago about 7-Eleven. Pero I stand in what I said on that video. Sinabi ko naman doon na basta okay yung valuation ng company, kahit bumaba pa ng bumaba, bibilhin ko pa rin yun. And what happened is yung 7-Eleven, when I'm making that video, hindi pa sila nakakapag-release ng kanilang financial statement, no, nung quarterly nila. And a couple of days yata after that video, naglabas sila and I had to recompute ulit, re-evaluate ulit yung, kasi ganun ginagawa ko pag naglabas ng financial report, automatic yan, magre-recompute tayo ng ating fair value. And ayan, sadly yung 7-Eleven is wala siya sa hold pero nasa sell rating na siya. So ayan, I had to take the loss, no? So sige, pakitan na muna natin dito sa buy dates. So I lost sa 7-Eleven ng 1.8k, no? So yeah, hindi mo masasabi pa ring ipit kasi binenta ko. So, maipit ka lang din naman talaga kung hindi mo maibenta dahil sobrang laki ng part ng portfolio mo yun. Sorry na lang itong 1.8k. Wala pa sa 1% to ng portfolio. So, I don't mind that. So, yung CPG naman, kumita tayo ng ayun, 3.3k. No, na sold natin siya ng 64 pesos. And yung 7-Eleven na benta ko ng 45 pesos. So, balik na tayo dun sa kanina. Ayun nga, I bought too many stocks. Yung pinagbentahan ko ng both CPG and 7-Eleven. Bali, ang ginawa ko lang naman dito is ini-spread out ko yung funds, no, yung pera na napagbentahan ko sa dalawang to. Ini-spread out ko lang dun sa mga company ko na merong buy rating para sa akin, no, based sa valuation natin. So, ayun. So, makikita nyo dito, ayan, ang dami. Bumili ako ng SCC, LTG, ATI, GT Cap, Mega World, no? Yun yung mga nabili ko. Using the money that we sold sa 7-Eleven and CPG. So,
Ayan, stock that we sold, 7-Eleven, CPG, and market value. Medyo bumaba na yung market value, pero 300 plus lang pala. 310 to 309, 748. So, yeah. And unrealized gain, syempre bumaba na dahil nagbenta na tayo ng mga winning stock natin. No? Ng winning stock na CPG. So, yan, medyo bumaba na yung unrealized gain. Naging 19,428.68 na lang siya. And total dividends, dahil naka-receive tayo ng 47.88, yung dating 15,247, naging 15,295 na siya. Yun. So, total gains, we have 43,163.14. And, yeah, pass na tayo dito. Pumunta na tayo sa week number 83, which is yung ngayon. So, ayan, dahil sumweldo na ako, no? nakapag deposit na ako, nasa 3,600 pesos. And may na-receive tayo na dividend, which is yung Citicorp tsaka RFM. So, tingnan natin dito. Citicorp, naka-receive tayo ng 297 pesos, and then yung RFM, naka-receive tayo ng 427.39 pesos with a total value of 724.39 pesos. Yan. So, stocks that we bought, bumili ako ng LTG tsaka Globe, no? Kita nyo naman yung yung graph ngayon sa Globe, pabagsak na. Pero ito kasi yung isa sa mga stock na matagal ko nang gustong bilhin, and ako mismo is subscriber or user din ako ng Globe. Kaya gusto ko siyang bilhin, and may tiwala ako sa pamamalakad niya, and para sa akin okay yung valuation niya, no? So, stock that we sold sa week number 83, wala. And total market value, tumaas na. 314,075 pesos, 0.30 pesos na. And unrealized gain, 19,431.50. And dahil naka-receive na tayo ng 724, yung 15,295.32 ay naging 16,019.71 pesos na. And total gains, 43,890.30 pesos. And percentage gain is 13.97, and then average monthly dividends of 1,334.98. And average daily dividends is 43.89 pesos. Total invested money is 270,185 pesos. So, punta tayo sa dividends given. So, ayun nga, tulad ng sinabi ko, naka-receive tayo sa Citicorp and RFM. Ang isa na lang yung hinihintay natin sa May, which is yung Keeper. No, malaki-laki rin, 800 pesos din. 800 pesos din. So, marireceive kaya ata to parang katapusan pa ng May. Parang May 30 yata. So, ayun, if ma-receive na natin siya, ma-receive tayo sa May ng total of 1,636.27 pesos. So, katulad nga nung mga sinasabi ko dati, no? Yung green is yung ma-receive ko na na-declare nila to. So, sure na ma-receive natin to. And then yung purple is yung expected na ma-receive natin based dun sa rate ng dividends nila na binigay nila last year. And yung mga red is yung na-receive na natin. So, sa buy dates tayo. Ayun, ito lang yung mga newly or recently bought na stocks. Ayan, and yung Globe pala. So, ayun, nabili ko yung Globe ng 1,814. Bumaba na siya. Pero, wala naman akong planong mag-sell ng Globe sa ngayon, no? So, punta tayo dun sa comparison ng portfolio natin.
Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng portfolio. Yung pinakahuling update natin is May 13, 2025 and today is May 26, 2025. Siguro magtataka kayo kasi nakalagay dito sa total value ko is 313,647 while dito sa aking sa cover is 314. Well, that is because sinama ko na dito yung RFM kasi yung sa RFM yung dividends niya ngayong gabi lang pumasok, no? Yung nasa 427, tama ba? RFM, yung 427 ngayon lang pumasok. So, dinagdag ko na siya dito. Pero sa screenshot, ito kasi nag-end to ng ng 3 PM kanina. So, hindi siya nakasama dito. So, ayun lang, kaya may discrepancy. A-REIT, mula 39.85 naging 39.8. Very little lang nabawasan siya. ATI 21.5 naging 23 pesos, tumaas. Costco 6.05 naging 6.2 na siya, tumaas. And CPG, wala na akong CPG. So, parang 64 pesos kaya nabenta to, kaya medyo 3 lang yung kinita ko. Pero ayun, nasa na pala, 20%. Citicorp 3.2 naging 3.28 na siya. DMCI 10.64 naging 10.6, baba ng konti. GTCAP 523 naging 561, tumaas. And Globe, mula 1,814 ko binili, naging 1,752 na lang siya, kaya negative 400 ako ngayon. And Keeper, mula 2.84 naging 2.89 na siya, tumaas. And LTG mula 12.4 naging 12.48, tumaas din. And Metrobank mula 80.5 bumaba to, alam ko yun, 75 pesos na lang siya. Mega World 1.86 naging 1.74, bumaba rin. And PPC mula 10.64 naging 11.28 na siya, tumaas. And RFM 4.19 naging 4.1 na lang, bumaba. SEC 32.7 naging 32.5, a little bit lower. 7-Eleven nabenta ko na. And top mula 0.355 naging 0.345, bumaba ng konti. And mula value 310 and 60.11 pesos naging 313,647.91 pesos na. So ayun lang para sa araw na ito. Just a very very quick update dun sa ating portfolio, kung ano na bang bago, ano nangyari. So ayun lang, maraming salamat, sana mag-subscribe pa rin kayo. Thank you and bye bye.